Demanda ng negosyanteng si Atong Ang whistleblower na si alias Totoy. Kinikikilan daw siya ni alias Totoy para wag siyang idawit sa kaso ng missing sabongeros. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim, exclusive. Cheryl, ano ba ang isasampang reklamo ni Atong Ang laban kay alias Totoy? Jiggy, nakausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo nang isiwalat ni alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsilbi kasi siyang security guard. Tinapon na ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, nakausap ko kanina si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni alias Totoy daw na mangikil ng 300 million pesos Atong Ang para hindi na ito kaso. Ari ang pahayag ni Attorney Kapunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. Mm-hmm. That is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth. Paano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo ni Atong Ang sa pahayag ng DOJ na may kredibilidad si alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Kapunan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. May mga dati na rin daw kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder si alias Totoy pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Si alias Totoy din daw ang may direktang access sa mga sabungero, kaya't siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Narito ang pahayag ni Attorney Kapunan. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled self-state witness. So hintayin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ang DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso lalo may mga idinawit nga na pulis. Hanggang ngayon, wala pang porma sa kanyang mga paratang. Una nang sumalang si Atong Ang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Sinabi niya noon na posibleng ang mga sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya sa atin at ni Jiggy na handa silang para masolba ang kaso mga nawawalang sabungero. Ang iba pang detalye ng balitang yan, tumutok lamang po kayo sa Frontline Pilipinas mamaya. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim, exclusive live mula sa TV5 Media Center.